Si Kibuloy ay pinaghahanap pa rin ngayon. Kung ako ang Senate, imbitahan ko si Vice President Sara Duterte para sagutin. Araw at ito po ang ating panibagong update. Naku po, mukhang masaya ngayon itong si Arlene Brosas at itong si Franz Castro. Mukhang kulang ang kanilang grupo, wala ata si Raul Manuel dyan. Dahil sa umano'y itong si Pastor Apollo Kibuloy ay ipinasampina na ng House of Representatives at ng kanilang amega na si Senator Hontiveros, at binalaan pa na ipapaaresto kapag hindi sumipot sa pagdinig sa susunod na buwan sa House of Representatives man o sa Senado. Ngayon, mukhang nag-level up pa ang mga witness kasi na iniharap ni Hontiveros dahil napakaganda po ang kanilang nabasang script dahil, di ba, dinawit pa itong si Vice President Sara at itong si dating Pangulong Digong na umano'y kumukuha ng armas doon sa kingdom ni Pastor Apollo Kibuloy, at ito nga itinawanan lamang ni Vice President Sara. Ngunit para kay Arlene Brosas at ito kay Franz Castro, dapat ipatawag sa Senado itong si Vice President Sara at sagutin umanong allegation na walang kawenta-wenta at halata naman na binayaran lamang itong mga testigo na nakamaskara. Ayon nga kay Congressman Marcolita, hindi ka panipaniwala at walang credibility itong mga testigo na humarap dahil nakatakip naman ang pagmumukha at hindi walang identity po. Nako, nagsumpa-sumpa pa na magsasabi ng totoo ay nagtago naman ang pagmumukha. Si Kibuloy ay pinaghahanap pa rin ngayon. So, ang mga sinasabi niya, sabi niya, nang nakaraan, hinggil sa mga rape cases laban sa kanya, madami raw kasing mga babae ang pinag-aagawan siya. Ako po, mukhang isa ata sa naghahabol at gustong umagaw kay Kibuloy, itong si Arlene Brosas, itong si Franz Castro. Bakit nga ba nasabi natin yan? Mukhang gigil na gigil ito kay Pastor Kibuloy at gustong makita at makaharap sa House of Representatives. Mga kababayan natin. Sa totoo lang po, kaya po hinahanap o hinahabol si Kibuloy ay dahil napakaraming mga kababaihan at bata ang naging biktima ng kanyang malawak na human trafficking scheme. Yun po ang mga naghahanap sa kanya, Yung mga alleged, inaakusahan siya ng rape cases. Siya po ay naghahanap po sa kanya para makahanap ng hustisya. Suggestion po namin, humarap siya sa Kongreso, humarap siya sa Senado, lalo na sa mga pagdinig kaugnay ng mga kasong ito. Maraming salamat po. Well, sa bahagi ko naman kay Kibuloy, huwag kang feelingero. Akala mo ay hinahabol ka ng mga kababaihan. Hinahabol ka dahil sa accountability mo at pananagutan mo Nagalit wag daw pilingero. sa mga kababaihan. At dito naman sa House of Representatives, Alam niyo naman mga kababayan po natin kung bakit nagalit sila dito kay Pastor Kibuloy, Dahil sila kasi ay nabubulgar po lalo sa programa na laban kasama ang bayan, at kung magsalita itong si Pastor Kibuloy, directly minimension talaga ang tatlong umano'y membro ng makakaliwa na representante diyan sa Kamara, mga kababayan po natin. Kaya nga naman galit na galit ito, at kung mapakulong man, mapabagsak nila itong Isiminay at itong si Kibuloy, abay malaking kawalan yan na napakalaking tinik na mawala sa kanilang buhay at tuloy-tuloy nga ang kanilang umano'y pagsiservisyo para sa kanilang grupo. March 12, mukhang nakatakda yung Committee on pagdinig sa SMNI franchise doon sa Committee on Legislative Franchise. Sumarap ka kasi marami kaming mga tanong kaugnay doon sa yung sa ownership. May mga kababayan po natin, may mga totoo lang, aminin po natin. Ako, aminin ko sarili ko May mga bagay din po tayo na nagustuhan sa ilang grupong ito dahil kung wala sila, syempre wala ring magbabatikos doon sa mga mali na nangyayari sa ating gobyerno na kontra sa kanilang grupo. Pero syempre, kapag kontra sa kanilang grupo, abay titirahin na nila yan. Lalo na itong si Vice President at itong si Kibuloy dahil ang plano talaga ay sisirain at tuluyan ng burahin itong grupo na makaliwa sa ating bansa. So panganib ang banta sa kanila na posibleng mabulgar talaga sila kung sakali man kung makakuha ng sapat na ebidensya itong ating Vice Presidente
At itong si Pastor Kibuloy nga na patuloy na ginigising ang taong bayan sa kanilang programa na laban kasama ang bayan. So alam natin na galit ito sa Chacha, galit ito sa mga Marcos. Dati yon. Pero ngayon medyo naglaylo na dahil nakita naman po nila na sinusuportahan sila ng Administrasyong Marcos at ng pinsan na si House Speaker Martin Romualdez. Ng SMNI at doon sa siyempre mga registration nito nakaugnay doon sa at siyempre yung mga ilan sa mga nakikita natin na paglabag doon sa batas kaugnay ng prangkisa. Kaya harapin mo yung accountability mo, Pastor Kibuloy, with due respect, no? Wag kang masyadong filingero na hinahabol ka ng mga kababaihan at pinagmamalaki mo yung kayamanan, 'di ba? So, yun po ano to, no? Most wanted na ng FBI ito, no? Na nakikita natin na talagang talagang feeling niya pa nagtatago siya dahil meron daw siyang mga death threat or whatever. Meron naman tayong meron naman tayong rule of law, meron tayong korte. Kung feeling mo ikaw ay pinagbabantaan. So katulad ng ginawa ko nung may pagbabanta sa akin, nagpunta ako sa korte. So ganun. So kung gumagana naman yung ating korte, gumagana yung ating justice system na ang sabi niya kay Kibuloy, na umano'y kung may banta sa kanyang buhay, lumabas siya, magreklamo siya, ibahin kasi sa kanyang sitwasyon. Gaya niyan, meron siyang immunity, mga kababayan po natin. So talagang hindi siya pwedeng galawin dyan. Dahil alam naman po natin na napakarami naman ang nagbabantay sa kanila, no? Unlike kay Kibuloy, baka posibleng totoo ang sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy na kapag lumantad ito, biglang itutumba siya. So, sino ang sisingilin niya? Sino ang paparatangan na tumira sa kanya kung walang mahuhuli? Dahil ayaw niya sa kanya, mga kano-manong yung naghahunting, mga CIA at FBI nga, mga kababayan po natin. So, posibleng totoo yan. Hindi ko sinasabi na 100% naniniwala ako na sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy, pero ang sinasabi ko ay possible po, mga kababayan po natin. Ang sinasabi ni Franz Castro na gumagana naman ang ating justice system. So bakit hindi sila magrereklamo sa ating bansa patungkol sa extrajudicial killing? Bakit idinidiin po nila na papasukin at sila nga ang isa sa nagreklamo sa ICC patungkol sa extrajudicial killing na kiniklaim po nila, allegation po nila laban kay dating Pangulong Digong. So yes, kung gumagana naman pala, bakit ka magrereklamo at sasabihin mo na hindi patas ang desisyon sa pagbabasura ng iyong kasong ipinail kay dating Pangulong Digong. So, mukhang wala din sa hulog minsan ang sinasabi nito ni Franz Castro at mukhang patulog-tulog pa ito, mga kababayan po natin. Dahil taliwas sa kanyang aksyon ang ilan, hindi ko sinasabing lahat, ang ilan sa kanyang mga sinasabi sa press con, lalo na pagdating sa justice system ng ating bansa. Tandaan po natin, sila po ang dumulog or sila yung mga nagtutulak na papasukin yung ICC para makialam sa extrajudicial killing sa ating bansa. Din yung gawin mo. At Allegation. humarap ka talaga doon sa mga pagdinig sa Senado at sa House of Representatives. Kasi pinapatawag na siya ng Senate at saka ng Congress and it has nothing to do with anything else. So parang actually pinaghahanap siya ng DOJ ng Department of Justice ng US. Yun yung malinaw sa atin. So lahat itong halabalo niya kaugnay ng mga threats sa kanya at kung ano-ano pa, pawang mga mga pananalita lang ng isang nasusukol na. Kaya kailangan po siguro ang sabihin natin, kailangan humarap siya dun sa mga cases na inaakusa sa kanya. Kasi hindi po biro yun yung mga rape cases at saka yung mga child trafficking na allegations, lalong-lalo na it's not only him. So yun, napakaraming allegation niya kay Kibuloy, mga kababayan po natin. Pero dapat i-file kasuhan, hindi yung sa Senado. Kasi yun nga ang sinasabi ng kanyang legal team, ng kanyang legal counsel, na umano'y kapag humarap ito sa pagdinig mapa-Kongreso or mapa-Senado, papahiyain lamang umano ito. At hindi naman bibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag, sumagot ng maayos itong si Pastor Kibuloy. So mukhang malabo, mga kababayan po natin, pagkaramdam ko.
mukhang malabong mag-attend to si Kibuloy, mga kababayan po natin, sa kanilang hiling na humarap ito sa House of Representatives at sa Senado. Kay VP Sara Duterte. Yung sinabi naman niya ay walang kinalaman doon sa na dapat na sagutin niya doon sa sinasabing tumanggap daw siya ng bags of firearms no na pumunta doon sa mansyon o bahay ni Kibuloy o sa church ni Kibuloy kasama si dating presidente Duterte. Well, kung ako yung Senate, imbitahan ko na lang din si VP Sara. So, yan po mga kababayan po natin. Sabihin mo na doon sa iyong amiga na si Senator Risa Hontiveros na imbitahan niya itong si Vice President Sara. At sigurado hindi naman magtatanggi ang Vice Presidente. Handa naman yan humaharap sa kung ano mang kaso or allegation laban sa kanya, hindi naman aatras yan Sabihin mo doon sa iyong amiga, yan, Franz Castro, na kay Senator Risa Hontiveros na i-invite niya itong si dating Pangulo o kaya si Vice President Sara at titingnan po natin kung sino ang mapapahiya pagdating sa ganyang mga bagay. Akala niya siguro matatakot niya ang Vice Presidente at atras mga kababayan po natin. Naku po, itong mga allegation na to kung si Kibuloy naman handa naman umanong sagutin at pinaliwanag naman ni Kibuloy mga kababayan po natin ang kanyang kaso sa umano sa Amerika na panay na lang pinopospon, dinidili umano yung pagdinig sa kanyang kaso dahil alam niya umano na walang legal na basihan ang mga ipinail sa kanya. Anyway, mga kababayan po natin, wala naman tayong kinakampihan. Ang sa atin lang kung sino ang tama at alam naman po natin kung bakit galit na galit ang grupong ito kay Pastor Kibuloy, dating Pangulong Digong, kay Vice President Sara, at alam po natin na sila ang tinatarget dahil ayaw nila na makapag tumakbo or pagdating ng 2028 ay magiging Pangulo itong ating Vice Presidente. So yan muna yung ating update mga kababayan po natin. Pabor po ba kayo sa mga sinasabi nitong makabayan? Ano po ang inyong komento, recommendation, saloobin patungkol sa isyung ito? At syempre, bukas na po yan mga kababayan po natin, abangan po natin ang mangyayaring forum sa Cebu. So, although hindi tayo makapunta, pero magbibigay po tayo ng update sa lahat ng mga malalaking pasabog na mangyayari po mga kababayan po natin. Kaya mag-aabang po tayo sa iba't ibang live stream na siguro sa Isiminay kasi alam ko magkakaroon ng update sa Isiminay patungkol sa Maisog Forum sa Cebu mga kababayan po natin.